Maliban sa aabangan nating pagdating ng BRP Miguel Malvar at ang pagpirma ng kontrata para sa karagdagang isang squadron ng FA-50 mula sa South Korea, may aabangan din tayong magandang balita mula naman sa self-reliance defense posture ng ating sandatahang lakas. Ayon sa Facebook page ni Bonds Q, base sa natatanggap niyang impormasyon, may mangyayaring cooperation sa pagitan ng isang well-known na university at ng Philippine Navy tungkol sa pagdevelop ng mga gun-based air defense system, gamit ang mga surplus na 40mm Bofors gun, na pinagsasalvage mula sa mga pinag-decommissioned na mga World War II warships noon ng Philippine Navy. Ang Self-Reliance Defense Posture Project na ito, ay tinatawag na Buhawi 2.0. Hindi na bago sa Philippine Navy ang mag-repurpose ng mga pinagbabaklas na armaments ng mga decommissioned vessels, at mostly sa mga ginagawa nila ay mga conversion sa pagiging anti-aircraft gun, ngunit ang mga yun ay mga manually operated. Ayon sa impormasyon, ang mga 40mm Bofors gun na ito, ay magiging katulad ng Project Buhawi, na nangangahulugang fully automated gun system din ito, ngunit sa mas malaki at mas malakas na firepower, sa parehong target hit accuracy. Ang Bofors 40mm Automatic Gun L60, o mas kilala bilang Bofors 40mm gun, ay isang anti-aircraft autocannon, na idinisenyo noong 1930s, ng Swedish arm manufacturer na AB Bofors. Ang cannon na ito, ay idinisenyo bilang isang intermediate na anti-aircraft gun, upang i-fill up ang gap, sa pagitan ng fast-firing close-range caliber anti-aircraft gun, at slow-firing high-caliber anti-aircraft gun. Bagamat halos mag-100 taon na ang cannon na ito, ngunit namamayagpag at angkop na angkop pa rin ito sa mga roles na ginagampanan nito hanggang sa ngayon. Ang mga Bofors anti-aircraft autocannon ng ating Philippine Navy, bagamat may kalumaan, ngunit ang mga ito ay nasa pinakamagandang kondisyon pa rin, at karapat-dapat na bigyan ito ng panibagong paggagamitan, gamit ang makabagong teknolohiya. Ayon sa impormasyon, may mga marami pang 40mm Bofors ang Philippine Navy sa kanilang inventaryo, at inaasahang makakakita tayo ng mas maraming mga Buhawi 2.0 kung magbubunga ng maganda ang cooperation na ito ng Navy at ng isang university. Dahil sa mas may malayo ang range ng mga Bofors 40mm autocannon na ito, kumpara sa mga machine gun na ginagamit sa unang Buhawi project, ang mga Bofors na ito ay napaka-epektibo laban sa mga modern aerial threat ngayon, tulad ng mga ordnance-carrying drones, helicopters, at kahit sa mga low-flying fighter jets. Sa katunayan, malaking pakinabang sa puwersa ng Ukraine ang mga air defense system na ginawa nila, gamit ang mga lumang 40mm Bofors na ito, anupat marami sa mga drones at attack helicopters ng Russia ang pinabagsak ng autocannon na ito. Marami sa mga bansa ngayon ang gumagaya sa mga innovation na ginagawa ng Ukraine sa mga Bofors na ito, kabilang na ang mayamang bansang France, na nire-repurpose ang mga luma nilang mga 40mm Bofors bilang air defense gun system. Ang mga Bofors na ito ng Philippine Navy, ay inaasahang gagamitan ng hydraulically driven gun traversing and elevation system. High-resolution and infrared optical sights, maaring guided by a central firing control system ito, kung gagamitin bilang bahagi ng anti-aircraft battery. Sa mga karanasan ng Philippine Navy sa kanilang Project Buhawi, inaasahang mas madali na lang sa kanila ang pagdevelop ng proyekto sa mas malaking armas. Bagamat ang mga Bofors ng Philippine Navy ay mas mabagal na firing rate kumpara sa ibang Bofors. Ngunit kung magtatagumpay ang university na ito sa pag-design ng mas mabilis at quick-reacting hydraulic system para sa pag-ikot ng Bofors sa pagtutok sa kanyang targets, maaari pa rin itong ratratin ang isang partikular na airspace ng maraming mga explosives at shrapnels, na maging lethal kahit sa mga fast-flying aircrafts tulad ng fighter jets, at sa mga unmanned aerial vehicles o drones, at mga helicopters. At dahil 40mm ito, ay mas malayo pa ang kayang abutin ng mga ammunitions nito, mas malayo kesa mga 20 o 30mm cannon, tulad ng Aselsan Gökdeniz ng Turkey. Kung maging matagumpay ang planong innovation na ito ng ating Navy at ng university na ito, di malayong makakagawa sila ng double-barrel na close-in weapon system tulad ng Aselsan Gökdeniz, na makikita sa ating parating na mga Malvar class.
Kung magtatagumpay, ito ay magiging pinakaunang short-range gun-based air defense system ng bansa, na kayang mag-operate araw man o gabi, gamit ang day and night tracking system sa Buhawi 1. Ang project na ito, ay idadagdag sa mga pangyayari na ating aabangan, at malaki ang ating paniwala, na magtatagumpay ito, dahil kung nagawa na nila ang Buhawi 1, walang rason na di nila magagawa ang Buhawi 2.